si Alice pumasok sa maraming negosyo. Saan niya nakuha yung pera niya? Sa business siguro po. Sa business, anong business yung pinagkukuha? Kaya narinig mo naman kanina, no? Maraming pumapasok na pera sa kanya. Nakita rin namin, nakabili siya ng helicopter. Yung kanyang SALN, 200 million. No? So, nanggaling siya sa China. Diba? Embroidery negosyo niya, pero hindi namin makita sa financial statements yung kita. Pinakita kanina, lugi pa nga yung farm. Yung position mo sa mga kumpanya matataas. Hindi ko alam. Nasabi ba sa'yo ni Alice saan niya kinukuha yung pera niya? Hindi po. Hindi ko alam po. Hindi mo alam kung saan niya kinukuha. Pinapaperma ka lang ng mga dokumento. Opo. Okay. Gusto ko magtanong kay Sheila. May mga simpleng at basic na tanong lang ako. Para lang malaman namin kung ano ang naging dahilan kung bakit pumunta dito ang Go family at paano sila napasok sa mga iba't ibang negosyo. So, unahin ko kung anong year ka pumunta, anong year ka dumating dito sa Pilipinas? 2001 ata. 2001. Sino kasama mo at that time? Ako lang po. Ikaw lang mag-isa. At nasabi mo during the last hearing natin na pinapunta ka dito para magtrabaho kay Guo Jiangjong. No? Kay Daddy. Tawag mo Daddy pero hindi siya tunay na tatay. Hindi mo biological father, no? Hindi tunay na tatay. And sino si Lin Wenyi? Tita ko po. Asawa ba siya ni Guo Jiangjong? Father niya. Ha? Father. Partner. Okay. And si Li Wenyi, nanay ni Alice Guo. Ang alam ko ang nanay ni Wesley. Nanay ni Wesley. Si Lin Wenyi. Opo. Sino ang nanay ni Alice Guo? Sabi ni Daddy, isang Pilipino pero hindi ko kilala. Sabi niya, isang Pilipino? Huwag ka magsisinungaling, ha? Dahil meron kaming mga record. Hindi po. Sabi kasi ni Daddy. Sinabi ni Daddy na ang nanay niya ay Pilipino. Okay? Na isang Pilipino. Na isang Pilipino. Sino yun? Sino yung Pilipino na yun? Yung natanong ko, sabi niya, wala na. Anong wala? Daddy pa. Maliit pa lang siya, wala na. Wala na. So, sino ang, si Lin Wenyi, ang anak niya si Wesley. Opo. Ilan ang anak ni Lin Wenyi? Tatlo, yung isa nawala sa tiyan niya. Tatlo, isa nawala sa tiyan niya. Yung isa si Wesley. Yung isa? Kuya niya. Kuya niya. Semen, no? Si Semen. Nasaan si Semen? Siguro nasa China po ngayon. Nasa China siya ngayon. Siguro po. Okay. And si Semen is Filipino or Chinese? Chinese po. Chinese citizen siya. Si Wesley, Filipino or Chinese? Filipino. Filipino siya. Pero alam rin namin na hindi totoo yun. Sure, alam mo na yun. May Chinese passport ang ano niyo po. Si Wesley ba ngayon may Chinese passport? Hindi ko nakita, hindi ko sure. Hindi mo sure? Okay. Nung pumunta ka dito, you were, narinig ko during the last hearing, 16 years old ka, 17 years old? Mga ganyan po. Saan ka nag-aral dito? Wala po. Hindi ka na nag-aral? Hindi ka na pumasok? Hindi po. Nag-aral ka ba sa China? Opo. Hindi mo alam saan nag-aaral si Alice? Hindi po. Nag-aaral ba siya? Hindi ko sure kasi ang alam ko meron siya homeschool. Kumaka sa bahay yata. Alam namin, meron din kaming ebidensya, hindi siya homeschool. Ay, hindi ko po alam. Kaya huwag ka magsisinungaling. Hindi ko po alam, sir. Alam namin lahat, meron kaming dokumento, huwag magsisinungaling. Huwag kang susunod sa kwento ni Alice kasi alam namin may mga dokumento kami dito. So, ang tanong ko, nag-aral ba siya o hindi? Hindi ko po alam. Ngayon, hindi mo na alam. Nag-homeschool siya o hindi? Hindi ko sure ha, pero ang alam ko may homeschool siya. Pero hindi ko nakita. Kasi 16, nandito ako, malaki na siya eh. Pero tawag mo sa kanya ate, di ba? Siya, ako ang ate. Tawag niya sa'yo ate, no? Anong tawag
tawag mo sa kanya? Alice po. Alice, hindi Shobe or Hindi po. Hindi ganun. Okay. Alright. And then, itong si Guo Jiangjong, si Guo Jiangjong, nung pumunta dito, ano ang negosyo niya? Ang pupunta ako dito, meron na sila embroidery tsaka farm. Embroidery and farm. Opo. Nasaan yung embroidery and farm? Yung una natin ko nasa Balintawak. Nasa Balintawak? Opo. In farm? Sa Tarlac. Banban po. Nasa Tarlac. At ikaw, saan ka nagtrabaho sa Balintawak? Opo. Sa Balintawak ka nagtrabaho? Sa embroidery po. Okay. And then, anong negosyo nila sa China? Ang alam ko, meron din embroidery sa China. Mayroon rin siyang embroidery sa China. Meron rin siyang farming sa China. Ano? Meron ba siyang farm sa China? Wala po. Wala. Ang alam ko, wala. So, embroidery lang ang negosyo. Embroidery tsaka tela. Nasaan na ngayon si Guo Jiangjong? Baka sa China, di ko sure. Sa China, nasa China siya ngayon? Siguro po. Hindi ba kayo nagkita sa Singapore? Kita. Nagkita kayo sa Singapore. Si Lin Mani, nagkita kayo sa Singapore? Opo. Yung ba yung time na nagkita-kita kayo doon? I think that was July 18, tama ba? Nag-reunion kayo sa Singapore? Opo. Then after that, saan sila pumunta? Uwi na sila sabi, pero hindi ko alam kung saan sila uwi. Naghiwalay-hiwalay na kayo? Opo. Okay. Ano ang negosyo ni, aside from embroidery, may iba pa siyang negosyo sa China? Wala siguro. Hindi ko sure. Connected ba siya sa Chinese government, si Guo Jiangjong? Hindi ko alam. Hindi siguro po. Hindi mo alam. Connected ba siya sa Chinese Communist Party? Sa China? Hindi ko maintindihan po. Konektado ba siya sa Chinese Communist Party? Konektado ba siya doon? Ano po yung Chinese na... Diba sa China may party, diba? Yung Communist Party? Party. Oo. May kaibigan siya. Hindi ko alam kung anong klase party ang sabi niyo. Pero konektado ba siya doon? Sa Communist Party? Hindi ko alam. Sa China? Nung pumunta ka dito, nagtrabaho kayo sa embroidery, and then sinasabi mo may farm. At nakita rin namin na si Alice pumasok sa maraming negosyo. Saan niya nakuha yung pera niya? Sa business siguro po. Sa business, anong business yung pinagkukuha? Kaya narinig mo naman kanina, no? Maraming pumapasok na pera sa kanya. Nakita rin namin, nakabili siya ng helicopter, yung kanyang SALN, 200 million. No? So, nanggaling siya sa China, diba? Embroidery negosyo niya, pero hindi namin makita sa financial statements yung kita, pinakita kanina, lugi pa nga yung farm. So, saan niya nakuha yung pera niya? Hindi ko po alam. Hindi mo alam kung saan niya nakuha yung pera. Hindi ko po. Pero pinakita ko rin last time sa iyo na treasurer ka ng kumpanya. No? At CFO ka ng kumpanya. At meron ding corporate secretary ka ng kumpanya. So, ibig sabihin, yung position mo sa mga kumpanya matataas. Hindi ko alam. Nasabi ba sa'yo ni Alice saan niya kinukuha yung pera niya? Hindi ko alam po. Hindi mo alam kung saan niya kinukuha. Pinapaperma ka lang ng mga dokumento. Opo. Okay. Ba't ka naman pumipirma pag hindi mo alam? May tanong kasi ako, ang sabi niya use lang sa business. Yun lang sinasabi niya. Okay. And then kanina, natanong rin ng ating chairperson na meron kang aqua farm sa Suwal. At nasabi mo kanina, hindi ka pa nakapunta sa Suwal? Hindi pa po. Ulitin ko, nakapunta ka na ba sa Suwal o hindi pa? Hindi pa po. Oh. Bakit meron kang aqua farm doon? Hindi ko po alam eh. Hindi mo alam na may aqua farm ka sa Opo. Suwal?
Opo. Ang may farm kami pero malapit sa may Tarlac. May farm kami doon. Ang pangalan nitong Liseldo Kalugay. Ay, hindi ko alam. Hindi mo ba alam kung ganito, ano? Tatanungin ko sana sa'yo kung alam mo. Dahil ikaw yung business owner. Nakita mo, business owner, Sheila Lialvo. Hindi ko pa alam to. Hindi mo alam to. Again, huwag kang magsinungaling, ha? Dahil malalaman rin namin yan sa dulo. Si Wesley Guo, ano ang kanyang trabaho sa mga kumpanya? Ang alam ko, tumulong siya sa farm. Tumutulong siya sa farm? Sa which farm ito? Sa QJJ po. Sa QJJ. Tsaka yung pag meron iba, tulong-tulong po siya. Ang QJJ nasaan ulit? Ang QJJ nasaan ulit? Sa Banban po. Sa Banban. So doon siya tumutulong. Opo. At ano ang trabaho niya? Ano exactly ang trabaho niya? Exact na mismo trabaho hindi ko sure kasi tumulong lang siya doon. Ang alam ko. Iba-iba siguro. Iba-iba? Palang wala siya yung exact trabaho kung ano ba sa tulong-tulong lang po siya. Okay. Hindi ba siya kasama sa mga, kasi kung nakita namin na kasama rin siya sa mga negosyo, hindi ba siya malaki ang kanyang responsibility sa negosyo? Hindi ko po alam. Okay. Hindi mo ba natanong kay Alice kung paano niya nabili helicopter niya? Hindi po. Nakasakay ka na doon sa helicopter niya? Opo. Ilang beses? Isa o dalawa. Dalawa. Hindi mo siya natanong bakit saan niya nakuha yung pera niya to buy a helicopter? Hindi po. Hindi niya nasabi sa'yo? Hindi niya ako tanong. Ayaw ko malabi alam. Okay. Alright. Sana magsabi ka ng totoo dahil malalaman rin namin eventually to at nasabi nga namin nung huling hearing at ngayon na pag hindi ka magsabi ng totoo, mapafailan ka ng kaso, no? At mas mahirap makaalis pag na-filean ka ng kaso. Alright. I'll go to Senator Wimpy, bago nyo iwan si Ms. Sheila. Ms. Sheila, naalala ko lang yung isang sinabi ni Senator Wimpy nung nakaraang hearing. Pumirma ka ng 96 or 97 times sa mga financial documents. So talagang nakalagay dun yung pangalan mo at yung pirma mo sa mga dokumentong iyon. Kung ginawa mo yun dahil sumusunod lang sa sinabi ni Alice, pag-isipan mo talaga kung gusto mong pagbayarin yan sa loob ng 600 or 1,200 years. Dahil sa ganyang sitwasyon mo, ikaw lang napapahamak. Pag-isipan mo mabuti. Salamat, Sen. Sherwin. Thank you. Sheila, may nakita ko sa notes ko, no? Ito bang nasabi mo kanina na tanong ng ating chairperson, si Mayor Kalugay, ay nakilala mo na siya, na-meet mo na siya? Ano ang relasyon niya kay Alice? Ang tanong ko sa kanya, sabi ang kaibigan. Kaibigan? Wala ba silang boyfriend-girlfriend relationship? Sabi hindi. Sabi nino? Ni Alice. Sabi ni Alice hindi. Okay. So, hindi mo, ilang beses mo na-meet itong si Mayor Kalugay? Dalawa o tatlo, mga ganyan. Dalawa, tatlo lang. Okay. Kasi nasa embroidery lang po talaga ako. Nasa embroidery ka lang? Okay. At sumasama ka lang pag bumabiyahe kay Alice? Opo. Saan ba kayo pumupunta? Minsan, pag may travel. Travel? Opo. Ano yun? Bakasyon? Ganyan? Mga ganyan. Okay. Alright. Sige. Okay. With the permission of the chair, I'll just jump to a few topics. Yes, sir. And andito yung kaap, no? I want to flash a document on the slide, on the screen. Nakakuha kami ng, and I thank kaap for answering some of our queries. Nakakuha kami ng
ito, natanong rin ni Senator JV, no? May mga, kuha kami ng document, paki-flight. Ha? Yung mga chartered flights from Manila to, this one is from Manila to Indonesia, at from May 21, kasi ang last sighting namin dito, Jakarta, papuntang Manado. Manado, I believe, is in Malaysia. And then, iba-iba, no? And then also, the next slide, different airports in the country going to Malaysia naman. No? Ano yung kanina pala? Indonesia? Sorry, the ones earlier is Indonesia. So, Manado is in Indonesia. No? And then the following is different parts of the country to Malaysia. Now, ang tanong ko sa CAAP, no? Before lumalabas ang aeroplano, I think si Senator JV also propounded on this. Nagpa-file sila sa inyo ng flight plan and also tama ba, flight permit or request to approve that flight plan? Yes, Your Honor. Your Honor, the process is they secure a flight plan and flight permit from CAAP, Mr. Chair. And sa requirement, Mr. Chair, we required them to submit CIQ clearance and PNP ABSU clearance, Mr. Chair. Nagsasubmit sila yung manifest, yung mga taong nasa loob. Your Honor, that's also part of the flight plan submitted. Kasama yan sa flight plan? Yes, Your Honor. And sinasubmit yan sa CAAP, correct? Yes, Your Honor. And based on your investigation of all of these flights, wala kayong nakitang Go, Huaping, or Alice Go, tama? Yes, Your Honor. Okay. And these are the flights that you checked? Can you confirm? That should be included in the flights that were checked. The instruction was for us to check all the flights dating to May 2024. Okay. Pero nung sinasubmit sa inyo yung flight manifest, no? Especially for international flights, bago siya lumipad, no? These are chartered flights, these are private planes, chartered flights. Bago siya lumipad, sino ang nag-check or sino ang nag-validate na yung nasa manifest at yung nasa aeroplano ay nandoon nga? Sino yung physically na sumasampa ng aeroplano? Per procedure, Your Honor, that should be the PNP ABSU, Your Honor. PNP? ABSU. ABSU. Yes, Your Honor. And then sila na rin ba, kasi kung international to, dapat tatakan yung passport, di ba? That will be done with the CAQ po. Sa ano yan? The immigration. Sa immigration. Saan ginagawa yung immigration? Saan ginagawa yun? On board the plane or bababa yung pasahero? For private, we're just talking about private. I'm not sure, Your Honor, the physical procedure, but as I understand, that's before they board the aircraft. Before they board the aircraft? Maybe we can see clarification. Yeah, can I request BI to clarify? Saan sine-check yung mga pasahero? Mr. Manahan. Yes, good afternoon again, Madam Chairperson, Your Honors. As a procedure and as a practice, Your Honors, yung immigration po, nabibigyan po ng flight or CAAP manifest a few days before the arrival or departure of any commercial or chartered flights. So, maghihintay po yung mga immigration officers para sunduin po ng ground handler. Tapos itatransport po sila sa private or chartered flight where the plane is parked. So, pagka dumating na po yung mga passengers, Your Honors, before sila mag-enter sa loob ng aircraft, chinecheck na po ng immigration yon to check if the travel document or the passport is the same as the person presenting it. Tapos bine-verify na po yun. Initially, bine-verify na po yun kung may derogatory. And then the final check, there will be another derogatory check. And of course, the stamping of the passport.
Your Honor. Pero kung ang flight plan, hindi i-declare yung pasahero, assuming hindi i-declare, kulang-kulang o hindi talaga i-declare, sino ang makakaalam niyan? Kasi in the eyes of BI, walang pasahero, di ba? So, binigay yan ngayon sa CAAP, di ba, na walang pasahero. Pero in actuality, may pasahero. So, sino makakaalam niyan? Through the Chair, Your Honor, insofar as CAB is concerned, we rely completely on the documentation that's submitted. So we only really do the completeness of the documentation. Correct. So it's honesty system. Yes, Mr. Chair. Ipagbigay sa inyo honesty system. For example, binigay sa inyo pag piloto lang at co-pilot, pero meron palang mga pasahero. Who will now validate kung may pasahero talaga o wala doon sa aeroplano? Through the Chair, the CAB has no means of validating whether there are in fact absent anything stated in the documents submitted, Mr. Chair. So that would be really within the jurisdiction of the CAQ and the PNP-FCU, Mr. Chair. No, but they will only be flagged because of yung flight manifest, di ba? Because itong mga flights na ito, honesty system to di ba? When they file the flight manifest, of course the flight plan is ano naman yan, black and white. But the manifest, they can either not declare kung sino yung mga nandoon, diba? Bawasan nila, ibahin nila yung pangalan, or plain and simple, hindi nila isulat. And then, if that is the case, ang BI naman, hindi sila ma-alerto dahil walang, unless yung mga pilot lang siguro, diba? So may presumption of regularity. So who now determines kung may pasahero sa loob o wala? Because these are private planes, They don't pass through the normal channels. So right now, it's only the PNP, the Aviation Security Group, who has the power to say whether that person is really there o wala yung taong yun. Diba? And is there any document that the PNP executes na wala talagang tao doon o meron? Mr. Chair, how do we validate the flight manifest and the actual on-the-ground inspection? Yes, Your Honor. As part of the requirements, the documentary requirements for the flight plan, we require the PNP-FCU clearance. So even before they apply for the flight plan, there's already a clearance from CIQ and the PNP-FCU on whether there's passengers to be boarded, and then there's going to be a final check before the flight by the PNP-FCU as well. Na-check niyo yun, yung mga na-validate ng PNP? Yes, without the clearances, Your Honor, we will not be approving the flight plans. So the ones yung sinabi niyo na wala doon sila Alice Go, Go Hopping Alice Go, may flight clearance yan from the PNP? Yes, yes, Your Honor. Na-validate nila yan? Yes, Your Honor. Based on the documents submitted, the individual's name were not reflected in the clearances submitted. Just submit to us the details of this plan. So, and we want to also know sino yung mga nagbigay ng flight clearance. No? Which we want to know exactly sino yung taong nagbigay ng mga flight clearance nito. Alright, Your Honor. We will submit, Your Honor. Because what we're saying is a PNP personnel, tama ba, boards the plane, checks the passengers, and then certifies or clears kung tama yung kanilang final at tama yung nasa loob. Correct? Yes, Your Honor. So give us the details kung sino yung mga nagbigay ng clearance. Ano yung mga pangalan? Yes, we can submit, Your Honor. Alright, thank you. For now, Madam Chairperson, I will yield, and I know that there will be another hearing on the PORAC issue, so we'll reserve that for the next hearing. Salamat, Sen. Sherwin. And before we go back to Sen. JV for a continuation of his questioning sa PAOK, and then last but not least kay Sen. Joel, Mr. Manahan, you wanted to interject on this last question? Additional information lang po, okay? Yes. Para dun sa concern ho ni Senator El Gatchalian. Yes. As a procedure and practice din po, yung immigration officer na in charge po sa chartered flight,
umaakit din po sa loob ng side ng plane to check if there's a stowaway or there's a not manifested na mga passengers doon. So, making sure na lang ang aakyat po is the only manifested passengers to be on board sa plane. Okay. Thank you, Madam Chairperson. Sa manahan, last touch dyan, kayo at ang PNP, right? Sa passengers ng chartered or private flights, correct po? CIQ po, Madam Chairperson. Sorry? Customs, Immigration, and Quarantine. Okay. Madam Chairperson. So, kayong tatlo ang last touch. So, kayong tatlo yung babalikan din namin on this question. Salamat. Lastly, for BI, before send back to send JV, pwede po bang humingi yung subcommittee namin ng real-time update dun sa pagpapabalik kay Alice Guo? Yes, po, Madam Chairperson. Do you have anything for us at this point, this afternoon? The update po regarding... Yes, any real-time update regarding her arrival back here in the Philippines? Madam Chairperson, based dun sa passport copies and the pages shared from the ground, there's no departure stamp affixed on any pages of the passport of Alice Guo. Alright, sir, but I mean, yung kanyang pagbalik dito ngayon sa Pilipinas from her arrest in Indonesia, may any real-time update ba kayo para sa amin on that? Wala pa naman po, pero as far as the carrier na magta-transport po kay Alice Guo, nagmi-meeting po sila ngayon, all the government officials there, from the DILG, NBI, BI, and PNP po. Okay, good. Or chartered planes. Yes, Madam Chairperson. We will submit po. Alright, thank you, sir. Mr. Manahan. So back to you, Sen. JV, for continuing questioning of PAOK. Thank you, Madam Chair. Is Director Casio online already? Director Casio. Good afternoon, Madam Chair, the Honorable Senators. Maraming salamat po. I apologize for the inconvenience. I was mobile in between coordination po. I apologize. And I hope that this will be the last time because I believe that the committee under Senator Tiveros already sent out the memos for notice of this meeting. And you know very well, Director Casio, that you're very vital in this investigation. No? Siguro tanong ko lang po, Director Casio, tanong ko lang po, no? Yung po na rin, kasi ako'y nakikinig lang po doon sa mga dahil sabi ko nga, kayang-kaya na po ni Senator Tiveros, sila Senator Gatchalian. Kaya na po na bahala ako doon sa huling hearing na kung saan halos pareho yung inyo pong narrative ni Sheila Guo na sila po, do you still stick to that narrative na sila po ay they used the boats, no? Yung pong small boat, big boat hanggang Sabah. Do you still stick to that theory or narrative, Director Casio? Your Honor, up to this point, we cannot definitely say either way po eh. Kasi po yung aming mga leads na natanggap, lahat po binalidate naman po ng komisyon. In fact, there were 3 leads po, Mr. Honorable Senator Ejercito. 3 leads in relation to 3 different private resorts po na pinuntahan natin. Lahat po nag-negative yung leads na yun. Kaya nga, for any inconvenience that those operations may have caused the private owners of those resorts, we do apologize for the inconvenience that they have caused. But I hope, Your Honor, we cannot apologize that we have to perform legitimate law enforcement functions, Mr. Yes, we understand that, Director Casio. No? Kaya lang po kasi the last time that nakikinig po ko sa hearing, ang sinabi niyo po, nagpunta pa nga po ang PAOK operatives at ang sa storya niyo, you missed Alice Guo by 1 hour and a half. No? Kasi po, kung nakikinig ko kayo kanina dito sa hearing, yung pong Ebon Pulo na inyo pong binanggit, wala akong access sa land. So, yes, kung sila po ay naggali sa Porto, sa isang resort, galing sa park, 5 oras, bakit pupunta pa sila sa Ebon Pulo? Diba?
nakapunta po ang PAOK doon, operatives August 2, pero ang PNP, just confirmed just now with General Velasco, went there already on August 1. And already confirmed na wala po si Alice Go roon. Bakit po na kinakailangan gumawa kayo ng istorya, then later on you will recant, and I think that's very reckless. Sa akin po, hindi dahil kakilala ko po ang nakapunta po Emon Pulo, but in this process, you are covering the truth, no? Na namamadalang issue eh. Mag-ingat po tayo. You must remember, Director Casio, ang pangalan ng inyong commission is Presidential Anti-Organized Crime Commission. The mere name already carries within the responsibility. Presidential kayo, under OP kayo, under kayo ng Presidente. Doesn't give you the badge to abuse or to do anything you want. Di ba? Dapat mas responsable kayo, di ba? Tama ba, Director Casio? I agree, Honorable Senator Ercito. And we do accept whatever responsibility that unfortunate trade may have caused both the private resort and their guests. But then again, just as I have stated, sir, we were not aware that another operation was conducted on August 1. The basis of the operation po on August 2 was a mission order of the Bureau of Immigration that was coordinated with us po, na sinuportahan po namin. Opo. So, we were duty-bound, Your Honor, to support the immigration with regards to the mission order. Madam Chair, with the indulgence of my seatmate, Senator JV. Sir, I would put this on record. No? I think the last time I saw you, sir, I congratulated you and I wanted to know that we are in full support of PAOK to thresh out the truth and find out the truth. Yung nangyari sa Lapu-Lapu, very commendable, etc. But kanina, before you came in, sir, binanggit ko rin dito, and I wanted to convey the message to the entire PAOK na pag may ganitong pagdinig, siguro naman yung isang tao na pwedeng makapag-represent man lang, maintindihan namin kung hindi niya alam lahat dahil may budget hearing dun sa Kamara. Pero yung totally, sir, kahit isa, medyo it doesn't sit well with us, especially to this representation. Number two, the only question that I'd like to raise, because this is the time of Senator JV, when did you know, sir, because I fully remember the time when you said na you realized that the information and the asset that you were talking to ay hindi nagtutugma o mali yung sinasabi niya. Kailan niyo po na-realize na mali, hindi nagtutugma, hindi relevant yung binabanggit ng asset po ninyo? Gusto ko lang umalaman, sir. Thank you. Senator Villanueva, days after the privilege speech of 2-3 weeks po, Your Honor, after the supposed flight of Goa Ping. Okay. So, thank you, sir. So sinasabi niyo po, when Senator Risa made that manifestation on the floor that Alice Go has left the country, August 19 po yun. Tama po? August 19 po kasi yun. So August 19, dun niyo po nalaman na mali yung asset niyo, mali yung information. Pero bakit po binanggit niyo pa after that day, even during the hearing, itong salitang 1.5 hours late kami? Bakit po kailangan banggitin yun? Sorry, sir. What I'm trying to say was I recanted the information based on the evidence that were presented during the last hearing. Nung nagtutugma-tugma na yung July 17, July 18, and yes, sir. Sir, uulitin ko lang ha. Sabi niyo po, nalaman ninyo na mali yung asset, mali yung information, hindi relevant, hindi mapapakinabangan, at pwede nang ibasura August 19 nung nagsalita po si Senator Risa dito sa Senado na si Alice Go wala na. Pero nung hearing po, ang hearing ay ilang araw na makatapos, almost a week yata after, doon niyo po binanggit yun eh. Kaya po, ang point ko lang ho, and I have never been to Emonmulo, ngayon honestly natatakot pa akong pumunta ngayon doon dahil sa mga kinreate ninyo na unnecessary
unnecessary hassle, no? Ang sa akin lang, bakit pa kailangan sabihin pa ulit yun, no? Nung nakaraang hearing. I can commiserate with Senator JV and the owners of the resort. I'm glad na ngayon nag-apologize po kayo, pero tingin ko lang, kung dapat nalaman nyo na noon, sana hindi na nasabi ko yun, no? Para hindi na lumaki yung danyos na tinamasa noong resort owners and even the resort itself. Thank you, Sen. JV. Thank you, Sen. Joel. So, Sen. JV. Siguro, if I may conclude, Madam Chair, hindi po yung sa ano lang, yung sinasabi sa Joel, tama po, nag-damages pinal, but it's more of muddling the issue. Hindi naman tayo dapat, let's be careful, Director Casio, na para lang may masabi tayo during the hearing, unverified, later on you will recant. That is muddling the issue, and we might be, in the process, you're covering already the truth, nakakatakas yung mga instrumento, yung mga taga-tumulong dito sa kay Alice Go. You have to be kayo nga ang primary, I think you're the primary, aside from the NBI, yung mga primary agencies that we are banking on this issue. Kaya I'm hoping that again, please remember, we are supportive of the PAO, and we thank you, we commend your accomplishments, but just Madam Chair, they should be reminded that comes with yung presidential, the name presidential by itself. Yung kanila pag-unit, Presidential Anti-Organized Crime Task Force and or Commission carries with it responsibility. Hindi po yan badge to abuse. Tama po yun. Meron kayong kailangan yung gawin yung trabaho nyo, but you have to do it prudently, and due process has to be followed all the time. Madam Chair, thank you po. Thank you, Sen. JV. And for the record, the Chair would also like to state that totoo, and I know Director Casio, you can hear this and communicate this sa mga colleagues ninyo sa Commission. Perhaps PAO could have been more circumspect. At the same time, dito sa hearing natin, mabuti na nalaman natin that at one time before, no, Alice Go has been to Emon Pulo, no, among the many resorts in the Philippines, ay nakarating din siya sa Emon Pulo. Sinabi din ni Mr. Ronquillo kanina, he never received money from Alice Go. In fact, para dun sa visit na yun noon, hindi pa nga bayad si Alice Go or si JP Samson. And at a later point, as the Chair mentioned earlier, there may be other evidence, no, that will surface regarding that statement. So for the record then.